At sa nakaraang kwento kung saan tayo natapos, nang aksidenteng makita ni Yuanzu ang iniwan ng sira-sirang libingan na natatakpan ng mga damo sa paligid, at sa pagpapatuloy ng istorya. Napabulalas na lang si Huyan na ito ay napakahusay na nakatago ang abandonadong libingan kahit dumaan sila ay hindi talaga nila ito mapapansin. Nagtatakang napapatanong si Ruan Yu kung ito ba talaga ang hinahanap nila, dahil kung titingnan pa lamang ay napakaliit ng libingan at tiyak na dito ba talaga na mananatili at magtatago ang sugatan ng mutated Fallen Corpse King. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang magpakita ng tanda ng pagkabitik-bitik ang libingan. At habang pinagmamasdan nila ito, ang lupa malapit sa puntod ay dahan-dahan na umaangat at nagsisimula na din na masira. Napansin naman kaagad ito ni Jiang Kai at Su Wanwan na tila ay naramdaman ng sugatan na halimaw ang kanilang presensya sa ibabaw ng lupa. Kaagad na binalaan ni Jiang Kai sina Huyan, Ruan Yu at Su Wanwan na humakbang pabalik dahil nasa libingan na iyon mismo ang mutated Fallen Corpse King. Hindi nag-atubiling sinunod ng tatlo ang utos ng kanilang kapitan Kai at mabilis na umatras sa likuran, na iniiwanan si Yuanzu na nakatayong matatag sa harapan ng libingan na sa ilang saglit na lang ay parang lalabas na ang halimaw. Tumalon pataas si Jiang Kai, at pumatong siya sa puno ng sanga para obserbahan ang nagbabadyang panganib na dala sa paglabas ng mutated na halimaw. Inutusan niya si Yuanzu na kayanin niyang harapin ito ng harap-harapan habang siya ay naghahanda sa pag-atake mula sa dilim. Buong tapang na tumugon si Yuanzu sa kanyang kapitan ng may pagsang-ayon habang inihahanda ang sarili nito sa labanan. Nagbibitak-bitik na ng malaki ang lupa na animoy masisira na ito, na may kulay berdeng enerhiyang liwanag ang nagmumula sa kailaliman nito. Pinaalalahan na ni Jiang Kai si Yuanzu na kapag pakiramdam niya ay hindi niya nakakayanin harapin ito ng mag-isa ay huwag na niya itong pilitin pa at kaagad na umatras, at sa pagkakataon na iyon ay gagamitin ng ating bida ang kanyang life chaser na punyal para pigilan ang halimaw na habulin siya. Di na nga nagtagal lumabas ang isang kamay ng halimaw na may matutulis na kuko mula sa lupa. Sobrang damang-dama ni Yuanzu sa napakalaking presyon na inilalabas ng halimaw sa paligid at nakaramdam na nga siya ng kaunting takot sa loob niya. Nagawa ng mailabas ng halimaw ang kalahati ng katawan nito mula sa lupa, na inilalabas ang napakatinding nakakakilabot na aura mula sa katawan niya, at lumitaw ang sistema para ipaalam sa kanila na ito ang mutated Commander Level Fallen Corpse King, na nasa level 65 na ang antas. Ang halimaw ay tila halatang parang gutom na gutom at ang enerhiyang nilalabas nito ay hindi pangkaraniwan na aura lamang, at ang sigaw nito direkta sa koponan ng ating bida ay umalangaw-ngaw sa buong lugar ng Nameless Basin. Sa tindi ng pressure ay napasigaw na lang ang lahat ng miyembro ng Vulcan Squad, at ang labanan na ito ay hindi magiging madali para sa kanila. Kahit hindi pa nailalabas ang buong katawan nito sa lupa ay mabilis na napansin ng mutated Fallen Corpse King si Yuanzu na malapit sa kanya. Kahit nilalamon na sa tindi ng takot ay nakatayong matatag pa din si Yuanzu at kahit sinasabi ng kaibuturan ng puso niya na lubhang nakakatakot ang halimaw ay sinusubukan pa din ito na labanan ang takot na nararamdaman niya. Bago pa man maisagawa ang paglunsad na atake ni Yuanzu, ay mabilis na nagpakawala ang halimaw ng malakas na sigaw na tila parang sonic wave sa lakas, na naging dahilan sa agarang pagdepensa ni Yuanzu sa sarili gamit ang hawak na espada. Matapos ang pagsigaw ay makikita sa katawan ng halimaw ang natamo nitong pinsala, na lumilitaw ang puso ng halimaw habang tumitibok ito ng malakas, at ang pinsala na nakuha nito ay sa koponan na inatake at pinatay nito kamakailan lang. Tuluyan ng nasindek sa tindi ng takot si Yuanzu, kaya nilalabas na nito ang alak sa sarili niyang sistema. Sa presensya pa lang ng halimaw at sa pagsigaw sa kanya ay hindi na siya makatagal pa, kaya muli na naman siyang aasa at kukuha ng lakas ng loob mula sa alak na binigay ni Ruan Yu sa kanya. Hindi na siya nagsayang ng minuto at kaagad na tinungga ang buong pitsyel ng alak. Nang umapekto na ito sa kanya ay tinapon ni Yuanzu ang pitsyel ng alak sa lupa dahilan ng pagkabasag nito. Mahigpit niyang hinawakan ang espada ng dalawang kamay at nagsimulang bumigkas ang kanyang mga bibig na wala siyang pakialam kung anong klaseng halimaw pa ang kaharap niya, at pinagmalaki ang sarili na siya ang pinakadakilang battle god sa mundo. Sa tindi ng impluensya ng alak, na maximize ang buong potensyal ni Yuanzu, inumpisahan niyang tumakbo na inaangat ang espada para umatake at ihampas ito ng buong lakas patungo sa halimaw. Matagumpay na maihampas ni Yuanzu ang sandata na naglalagablab at magawang matamaan ito sa katawan ng mutated Fallen Corpse King, na siyang dahilan ng pagsigaw nito sa sakit.
Subalit, kahit gaano pa katindi ang binitawan lakas sa paghampas ni Yuan Zhu ng kanyang espada ay hindi gaano kalalim ang nagawa nitong pinsala sa halimaw, bagkus malaki ang diferensya ng agwat ng level ng dalawa at sa sobrang taas ng depensa ng halimaw ay hindi ganon kalaki ang magagawang pinsala ng kanyang armor-piercing attack. Na kung saan sa isang sitwasyon kaparehong nagtataka ang dalawa, kaya't nagkatinginan na lang sila sa isa't isa habang nanatiling nakadikit ang espada ni Yuan Zhu sa balikat ng halimaw at hindi na nito muling mahila papabalik. Nang napasinok dahil sa alak si Yuan ay mas lalo pang na-triggered ang halimaw sa galit, at sa ginawa nitong pag-atake ni Yuan sa kanya. Habang nakatago ang tatlo sa likod ng mga puno at pinagmamasdan ang mga pangyayari, napansin at naintindihan kaagad ni Ruan Yu ang sitwasyon at napapasigaw na lang na hindi mahablot pabalik ni Yuan Zhu ang kanyang espada. Agad-agad na bumaba si Jiang Kai mula sa itaas ng puno na unawaan niya din ang sitwasyon na merong kakaiba sa halimaw at hindi ito basta-basta. Mabilis na pinuntahan ng ating bida si Yuan Zhu at binalaan na merong mali kaya kaagad na itong umatras sa laban. Ngunit, huli na ang ating bida na gawa ng maihampas ng halimaw si Yuan Zhu ng malakas, na naging dahilan para tumilapon ito ng mabilis at tumama sa puno, at sa lakas ng impact ay nawala ng malay si Yuan Zhu. Nang mailabas na ng mutated Fallen Corpse King ang buong katawan niya mula sa lupa, ay sinundan niya ito ng isang pangmatinding pag-atake patungo sa nawalang malay na si Yuan. Bago pa mangyari iyon, mabilis na kumilos si Jiang Kai, at inilunsad ang napakaraming mga nagniningas na punyal para pigilan ang halimaw sa pagtapos nito kay Yuan Zhu. Umapekto ang critical hit sa halimaw at sa lakas ng pagsabog ng mga punyal sa kanya, nawalan nito ng balanse at napatumba sa lupa. Ginamit ni Huyan at Ruan Yu ang pagkakataon na iyon para ilipat sa ligtas na lugar si Yuan Zhu. Matapos nila itong mailipat, kumpiyansang sinabi ni Huyan na ang halimaw ay natatakpan na ng mga sugat at sa napakaraming pinakawalang pagpapasabog ng kanilang kapitan sa Fallen Corpse King na halimaw ay tiyak na siguradong nagkapira-piraso na ito. Hindi naman sigurado si Ruan Yu dahil kanina lang kahit na may armor-piercing attack si Yuan Zhu ay hindi man lang niya ito magawang bigyan na malalim na sugat, at sa tingin niya hindi ito magiging simple lamang na laban. Napansin ni Huyan si Su Wanwan na kanina pa nakatingin sa kanyang sistema at hindi pa kumikilos para gamutin si Yuan Zhu, ngunit ang hindi alam ni Huyan na gulat na pala si Su Wanwan sa nalaman nitong impormasyon mula sa halimaw kaya lumingon si Huyan sa kanya para tanungin ito kung meron bang mali. Subalit, may isang bagay ang nakakuha ng buong atensyon ni Huyan, at nang makita ito ay lubos na nagulantang ang dalaga, na ang inaakalang nagkanda-pira-pirasong halimaw ay hindi mapatay-patay. Ang halimaw sa harap ni Jiang Kai ay muling bumangon halos wala man lang natamong anong pinsala, kahit na sa maraming binitawang kritikal na pagsabog ng ating bida nakatayo itong matatag at mas lalo pang tumindi ang enerhiyang inilalabas ng halimaw. At ang impormasyon na nabasa ni Su Wanwan tungkol sa halimaw, na meron itong espesyal na abilidad na kapag makakatanggap ito ng nakamamatay na atake ay nagagawa nitong ma-activate ang shield na binubuo ng mga enerhiyang espiritu, na lubhang nababawasan ang pinsala at ginagawang mas pinapabilis ang paggaling ng sugat. Hindi lamang iyon, ang napakalaking sugat sa dibdib ng mutated Fallen Corpse King ay nagpapakita na rin ng mga senyales ng paghilom. Gumanti ang halimaw kay Jiang Kai at nagbigay ng malakas na paghampas ng kamay nito sa kanya. Mabuti na lang ay nakaiwas kaagad ang ating bida sa matindi nitong pag-atake. Labis-labis din ang pagkagulat ng ating bida nang mapagtanto na mahirap talunin ang uri ng halimaw na kaharap nila ngayon, na kahit nasira-sira na ang armor nito at nagtamo pa ng matinding pinsala sa pinatay nitong koponan dati, hindi pa rin nila ito mapabagsak at sa kabila ng paulit-ulit niyang pag-atake ng armas na may critical hit ay nakatayo pa din ito ng matatag. Nang malaman na ni Su Wanwan ang kahinaan para mapatay nila ang halimaw, sumigaw siya ng malakas kay Jiang Kai na sinasabing ang susi para mapatay ito ay kailangan lang nilang matamaan at masira ang puso ng mutated Fallen Corpse King, at kung hindi at kahit gaano man kalubha ang mga pinsala na binibigay nila ay walang bisa lamang iyon dahil magko-convert lamang ang pinsala sa espesyal na abilidad ng halimaw sa hindi kapani-paniwalang kakayahan nito sa pagpapagaling. Pasalamat na lang sa napakahalagang impormasyon na binigay ni Su Wanwan, alam na din ng ating bida kung paano ito papatayin, at na-realize niya na iyon pala ang kutob niya kanina na merong mali sa halimaw at kailangan lang pala nila itong matamaan sa puso para mapatay.
Gayunpaman, ang pagsigaw na iyon ni Su Wanwan kay Jiang Kai ang nagpabaling sa buong atensyon ng halimaw sa dalaga kaya napalingon na lang ito sa kanya. Nagpakawala muli ng nakakasindak na pagsigaw ang halimaw, at ang pagsigaw na iyon ng halimaw ay direkta sa lokasyon ni Su Wanwan. Napadepensa na lang siya sa sarili at ang sigaw ng halimaw ay may dalang takot sa kaibuturan ng puso kung sino man ang tamaan nito. Ginamit ng halimaw ang sandali para salakayin si Su Wanwan, at nang mapansin niya ito ay halos hindi siya makagalaw sa sobrang takot na nararamdaman. Nataranta na ang ating bida at habang tumatakbo para iligtas si Su Wanwan ay sinisigaw nito ang pangalan ng dalaga. Subalit, lingid sa kaalaman ng ating bida na may iba palang binabalak ang halimaw at ginamit niya lang ang mga taktika na ito para ibaba ni Jiang Kai ang depensa niya at pagiging maingat. Mabilis na ginamit ng mutated Fallen Corpse King ang abilidad na tinutusok at binabaon ang parte ng braso nito sa kailaliman ng lupa. Habang tumatakbo ng mabilis para sagipin si Su Wanwan ay kaagad napansin ng ating bida na may kakaibang gumagalaw sa ilalim ng lupa patungo sa kanya. Lumihis siya ng tinatahak nitong landas, para iwasan kung anumang bagay na iyon sa kailaliman at sa sorpresa ay kamay pala ito ng halimaw. Gayunpaman, kahit sa anong subok na pag-iiwas ni Jiang Kai sa huli ay nahuli pa rin siya ng mutated Fallen Corpse King, at sa matinding pagkakahawak sa kanya ay napasuka na lang ito ng likido at dugo mula sa bibig ng ating bida. At makikita sa eksena, na may kakayahan ang uri ng halimaw na ito na pahabain ang kanyang mga kamay na parang goma, ang halimaw ay umuungal na animoy na sisiyahan ng matagumpay na mahuli ang ating bida. Napangalit na lang ng ngipin si Jiang Kai sa tindi ng sakit dahil hindi ganoon kataas ang attributes sa depensa niya. Pakiramdam ng ating bida na ang iba sa mga buto sa katawan niya ay may bali na, at isa pa sa napansin nito na ang mutated Fallen Corpse King ay hindi basta-basta at may karunungan na gumamit ng mga taktika ng diversion sa laban. Sa tindi ng pagkagutom, ang halimaw ay sinimula na nitong buksan ang bibig na may napakaraming matutulis na ngipin. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin ni Jiang Kai mula sa pagkakahawak ng Fallen Corpse King ay hindi niya talaga kayang makawala sa halimaw. Sa kaunting saglit na lamang ay mapapasok na sa loob ng bibig nito ang ating bida, at kahit na nakakulong pa rin ito sa mahigpit na pagkakahawak ng halimaw ay pilit at buong makakaya pa rin na gustong kumawala ni Jiang Kai. Nang pupuntahan na sana ni Huyan si Jiang Kai para tulungan ito makawala sa kamay ng halimaw, at sa oras ng peligro mabilis na bumangon at tumungo si Yuan Zhu sa pinaruroonan ni Jiang Kai upang iligtas ang ating bida. Mas tumindi ang galit ni Yuan Zhu at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa espada para muling umatake sa halimaw. Sumigaw ito na hinding-hindi niya hahayaan na sakta ng mutated Fallen Corpse King ang sinuman sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Nang ililigtas na sana ni Yuan Zhu si Jiang Kai mula sa halimaw ay siya namang nagpalabas ng nakakamamatay na kulay lilang usok na lason ng Fallen Corpse King mula sa bibig nito direkta kay Yuan Zhu. Sa tindi ng lason at malanghap ito napapaubo na lang at halos bahagyang nakatayo lang si Su Wanwan na nakakapit sa puno upang suportahan ang sarili nito. Binalaan niya si Yuan Zhu na ang madilim na lilang usok na pinapalabas ng halimaw ay isang uri ng lason, kaya dapat ay mag-iingat sila. Sa pagkakaalam ni Su Wanwan ang ataking lason ng mga Fallen Corpse King ay isa sa kanilang mga espesyalidad, at kung mas malalim ang kulay ng usok mas malakas ang lason nito. Karaniwang lason ng Commander-level Fallen Corpse King ay malalim na asul at lubhang nakakalason, na kayang ganap na masira ang balat sa loob ng 1 minuto. Para sa isang King-level Fallen Corpse King boss naman ang lason ay kulay mausok na itim at ang mga ordinaryong adventurer ay mamamatay kapag direktang dumikit sa balat o maamoy ito. Habang pinagmamasdan ng halimaw ay napagtanto ni Su Wanwan na ang kaharap nila ngayon na mutated Commander-level Fallen Corpse King kahit na nasugatan. Maaari pa rin itong maglabas ng isang kulay dark purple na lason na kung saan nasa pagitan ito ng antas ng tindi ng lason ng King-level Fallen Corpse King boss. Kahit na hindi ito nakakasira kapag nadikit sa balat, ang toxicity nito ay walang alinlangan na nakakatakot at ang gamot na ibinigay niya kanina sa lahat ng miyembro ay halos walang silbi. Isang balisa na lang si Su Wanwan at sa sobrang pangamba ay naisip nito na hindi na nakakagulat sa mutated Fallen Corpse King kahit na ito ay nasa estado ng matinding pinsala, nagawa nitong puksain ang isang buong magagaling na miyembro ng guild gamit ang espesyalidad sa lason. Napansin ni Su Wanwan na kahit sa makapal na lilang usok ay maririnig at makikita ang mga kumikislap na pag-atake gamit ang espada ni Yuan Zhu sa pakikipaglaban sa halimaw,
napagtanto niya na dahil mataas ang agwat ng power gap ni Yuanzu sa halimaw ay sa tingin niya na hindi ito makakatagal. Gayunpaman, isang boses ang nakakuha ng buong pansin ni Su Wanwan nang marinig niya si Ruan Yu na sumisigaw na kung mangangahas na sakta ng mutated Fallen Corpse King ang kanilang kapitan ay hinding-hindi siya papayag. Nilaklak ni Ruan Yu ang buong pitsyel ng alak habang bitbit ang kanyang dakilang kalasag ay sabay niyang inilulunsad ang sarili patungo sa lokasyon ng halimaw para lang iligtas ang kanilang kapitan at tulungan na rin si Yuanzu. Pilit na pinipigilan ni Su Wanwan si Ruan Yu na tumungo sa halimaw dahil lubhang napakadelikado ang nilalabas nitong lason na usok. Subalit nahinto siya nang hawakan ang braso nito ni Huyan, at sinabihan na manatili lang sa ligtas na lugar at dahil lubhang mapanganib ang nilalabas ng halimaw na lason na usok, at isa pa siya ang doktor sa koponan at tanging siya lang ang posible at kanilang huling pag-asa. Naintindihan naman ni Su Wanwan ang sinabi ni Huyan sa kanya na manatili na muna ngunit, bakas pa rin sa mukha niya ang pangangamba. Dagdag pa ni Huyan na simula ngayon kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Nang marinig iyon mula kay Huyan, nahintong na lang sa pagkilos si Su Wanwan na tila parang tumatak sa isipan niya ang huling salita nito na protektahan ang sarili, at sa oras na iyon ay nagsimula na din na ihanda ni Huyan ang sarili nito para sumuporta sa pakikipaglaban. Sinubukan din na pigilan ni Su Wanwan si Huyan na tinatanong kung ano ang ginagawa niya, at binalaan niya din ito na huwag nang tumuloy pa. Ngumiti lang si Huyan sa kanya at sinabihan si Su Wanwan na huwag na siyang lumapit dahil ito ay mapanganib, masyadong malawak ang sinasakop ng lason, at kailangan ni Huyan na lumapit para i-summon ang kanyang skill na Rain Praying Spell para maalis at humupa ang usok na lason. Kaagad na napahinto si Su Wanwan sa pagpigil kay Huyan na tila may isang realisasyon ang pumasok sa isipan niya. Nagsimula siyang manginig at napangalit na lang ng bibig nang mapagtanto na ang lahat ng kasamahan niya ay lumalaban ng walang takot at binubuwis ang buhay nila. Lumabas ang luha sa kanyang mga mata sa sobrang takot at pagkadismaya sa sarili na kahit siya ang doktor at healer sa koponan ay wala siyang lakas ng loob para gumawa ng kahit ano na makakatulong sa kanila. Sa isang pagkakataon naalala niya noong maliit pa siya habang hinahawakan ng nakakatandang kapatid na babae na si Sulanlan ang kanyang ulo, ay pinuprotektahan siya ng kapatid mula sa bawat panganib sa labas at dahil doon ay lumaki siyang walang pakialam na umaasa lamang sa proteksyon ng kapatid. At isang araw, nang biglang lumitaw ang Ghost Star Planet at kasabay ng mga Divine Beast na nagsimulang lumitaw sa buong mundo, ang sangkatauhan ay makakalaban lamang sa mga Divine Beast sa pamamagitan ng pagdaan sa mga pagsubok sa Ghost Star Planet at maging isang tunay na transcendence. Isa na ang kanyang ama na dumaan sa pagsubok sa Ghost Star at naging transcendence, subalit sinakripisyo niya ang buhay sa naganap na Divine Beast battlefield, at dahil na din sa kakulangan ng medikal na tauhan sa digmaan ginawa pa din ito ang makakaya upang pigilan at labanan ang halimaw na tinatawag na Beast Tide. Sa pagkamatay ng kanyang ama sa digmaan naging mas determinado si Su Wanwan na sumali sa militar at maging isa sa mga pinakamatibay na suporta para sa kanyang mga kasama sa larangan ng digmaan. At naalala niya din sa unang pagkakataon niya sa Ghost Star Planet nang siya ay naliligaw at walang magawa, natagpuan niya si Jiang Kai at Yuanzu at naging kabilang siya sa kanila, nakipaglaban sila sa mga halimaw ng walang putol na koordinasyon na naging isa sa magandang alaala niya. Sa ilalim ng leadership at gabay ni Jiang Kai sa Beginner's Trial, nakamit ng dalawa ang mahusay na mga resulta at napili pa ng militar, at sa wakas tulad ng nakakatandang kapatid ni Su Wanwan ay natupad niya din ang kanyang pangarap sa pagsali sa militar. Akala niya ay nagawa na niya ang unang matagumpay na hakbang patungo sa kanyang pangarap, ngunit pagkatapos niyang sumali sa militar, ay dito niya napagtanto ang malaking agwat sa pagitan niya at ng iba pang mga trainee sa military at kahit anong pagsusumikap niya ay palaging mababa na rating pa rin ang kanyang natatanggap sa pagsusuri. Kino-comfort niya si Yuanzu na ang mga resulta na natanggap ay hindi rin kasiya-siya, ngunit ang totoo ay mas pananghinaan si Su Wanwan ng loob kaysa kay Yuanzu. At sa kasalukuyan, nanlaki na lang ang mga mata ni Su Wanwan at napapatanong na lang sa sarili kung maaari ba talaga siyang maging mahusay na doktor, at talagang karapat-dapat ba siyang protektahan ang lahat. Muli niyang pinanood ang laban sa pagitan ng halimaw at ng kanyang mga kasamahan na binubuwis ang buhay nila para lamang mailigtas ang ating bida. Napagtanto niyang muli na lagi na lang siyang nagtatago sa likod ng kasamahan niya, gaya ng pagtago niya sa likod ng kanyang nakakatandang kapatid dati para sa proteksyon nito. Kaya nagsimulang magduda si Su Wanwan sa sarili kung tama ba ang pagpili nito na maging doktor.
Sa kabilang banda, naglabas muli ng nakamamatay na lason ang halimaw mula sa bibig nito na dinidirekta ang atake kay Yuan Zhu at Ruan Yu. Ginamit ni Ruan Yu ang kakayahan ng kanyang dakilang kalasag na gumawa ng barrier para maproteksyonan sila mula sa nakakalason na usok mula sa halimaw. Napapaubo na lang si Jiang Kai at naapektuhan na ng nilalabas na lason ng halimaw at kahit sa kabila ng lahat napansin niya ang sakripisyo ni Yuan Zhu at Ruan Yu na lumalaban para lamang mailigtas siya mula sa mutated Fallen Corpse King. At kahit nilalamon ng pagkadismaya kasabay ng sobrang takot, narinig ni Su Wanwan ang boses ni Jiang Kai na hinang-hina, pilit na inaabot ni Su Wanwan ang kamay niya patungo kay Jiang Kai. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari lumipad ng napakabilis at tumama sa puno sina Yuan Zhu at Ruan Yu malapit kay Su Wanwan. Abangan sa Part 26 kung magagawa bang mailigtas at maitakas ng koponan ni Jiang Kai mula sa matinding pagkakahawak ng mutated Fallen Corpse King. Huwag nyo na din kalimutan mag-like at mag-comment. Para masubaybayan nyo ang kwento ay hit nyo lang ang subscribe pati na ang bell button. Kita na lang tayo sa susunod na video.